Habang ginagawa natin ang content na ito, ay napapabalitang sabay-sabay na nag-aalburoto ang Bulkang Taal, Canlaon at Bulkang Mayon. Bagamat walang kaugnayan sa isa't isa ay maaaring dahil sa dami ng aktibong bulkan sa ating bansa, kaya hindi maiiwasang magkasabay-sabay ang mga ito. Dahil ang Pilipinas ay kapuluan na tahanan ng maraming mga bulkan, kaya't kabahagi ito ng Pacific Ring of Fire. Sa rehiyong ito ay masasaksihan ang malalakas na aktibidad ng mga bulkan at lindol dahil sa pagsasalpukan ng ilang mga plates sa ibabaw ng kalupaan. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang 10 kilalang aktibong mga bulkan sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Mount Melebinggoy. Ang Mount Melebinggoy o dating kilalang Parker Volcano na matatagpuan sa South Cotabato ay isang aktibong bulkan na ilang beses nang sumabog. Ang bulkan ay tinawag sa pangalan ng isang Amerikanong kapitan, si Frank Parker, na nag-survey sa lugar noong 1934. Ang Mount Parker ay pinaniniwalaang sumabog ng 3 beses sa nakaraang 3,800 taon. Ang huling beses ay noong Enero 4, 1641. Ang pagsabog noong 1641 ang nagdulot ng pagkabuo ng lawa ng crater. 9. Bulkang Makaturing. Ang Bulkang Makaturing na matatagpuan sa Lanao del Sur sa Mindanao ay isang aktibong stratovolcano at may taas na mga 1,940 metro. Ang bulkan ay mayroong mga matatarik na bangin at malinaw na kaldera sa tuktok. Mayroon itong kasaysayan ng mga maliliit na pagputok kung saan nakapagtala ng mga pagbuga ng abo, usok at mga gas kasama ng paminsan-minsang pag-agos ng lava. Ang pinaka-recent na pagputok ng Bulkang Makaturing ay nangyari noong 1882 kung saan nagdulot ito ng isang maliit na pagsabog. Mula noon, ang bulkan ay naging tahimik, nagpapakita lamang ng mga palatandaan na aktibidad ng mga fumarola, usok at mga gas mula sa kaldera. 8. Smith Volcano. Ang Bulkang Smith na kilala rin bilang Mount Babuyan na matatagpuan sa mga isla ng Babuyan. Ito ang pinakamataas na tuktok sa mga islang ito na umaabot sa taas na 688 metro o 2,257 talampakan. Ang Bulkang Smith ay may kasaysayan ng mga pagputok ng mga nagdaang mga siglo. Ito ay nakapagtala ng 6 na beses ng pagsabog. Ang huli ay noong 1924. Ang Smith Volcano ay isa sa mga 5 bulkanikong sentro ng Babuyan Islands. Ang pinakamalaking bulkan sa pulo ay ang Babuyan Claro na kilala rin bilang Mount Pangasun. Isa ring aktibong stratovolcano na may 2 nagpreserbang summit craters na may sukat na 300 at 400 metro na matatagpuan sa gitna ng pulo. 7. Mount Iriga. Ang Mount Iriga ay isang aktibong stratovolcano na matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Sur sa Bicol. Ito ay bahagi ng mas malaking Bicol Volcanic Arc, kabilang ang iba pang tanyag ng mga bulkan tulad ng Mayon at Bulusan. Ang bundok Iriga ay may taas na 1,196 metro. Itinuturing na aktibong bulkan ng bundok Iriga na nangangahulugang may potensyal itong magkaroon ng pagsabog sa hinaharap. Gayunpaman, ang aktibidad nito ay naging relatibong banayad kumpara sa ibang kalapit na mga bulkan. Ang pinakahuling naitalang pagsabog ay naganap noong 1642 at ito'y binubuo ng mga layer ng volcanic ash, lava flows at iba pang mga volcanic materials. 6. Mount Hibok-Hibok. Ang Bulkang Hibok-Hibok ay matatagpuan sa pulo ng Camiguin. Ito ay isang aktibong stratovolcano na naging kilala dahil sa mga naitalang pagsabog nito sa kasaysayan. Ang pinakatanyag na pagsabog nito ay nangyari mula Disyembre 1948 hanggang Marso 1951 na nagresulta sa malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Ito ay nagproduce ng mga pyroclastic flow na mabilis na naglakbay ng may mainit na gas, abo at iba pang mga materyales mula sa bulkan. Ang mga pyroclastic flow na ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga kalapit na lugar, pagkasira sa mga komunidad at humantong sa pagkawala ng mga 3,000 na buhay. 5. Mount Pinatubo. Ang Mount Pinatubo na matatagpuan sa lalawigan ng Zambales ay pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Noong Hunyo 15, 1991, nagkaroon ng isang malakas na pagsabog.
Ang pagsabog ay naglabas ng madaming abong bulkaniko, mga gas at pyroclastic flow na bumagsak sa mga tagiliran ng bulkan, umaabot ng hanggang 16 kilometro o 10 milya mula sa tuktok. Ang pagsabog ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kapaligiran at sa mga komunidad sa paligid. Nagkaroon ng malaking pinsala sa infrastruktura, kabilang ang mga gusali, kalsada at mga linya ng kuryente. Nagkaroon rin ng global na epekto ang naturang pagsabog. Ang malaking ibinuga na abo at sulfur dioxide ay nagdulot ng pansamantalang paglamig sa klima ng mundo sa average na pandaigdigang temperatura. Ito ay tumagal ng ilang mga taon. 4. Mount Bulusan. Ang Bulkang Bulusan ay matatagpuan sa probinsya ng Sorsogon at ito ay kilala sa kanyang magandang tanawin at madalas na pag-aalboroto. Ang Bulusan ay kilala sa pangkalahatan dahil sa mga biglang pagsabog nito na dulot ng steam o phreatic explosions. Ito ay sumasabog ng 15 beses simula noong 1885 at ito ang ika-4 na pinakamalakas na aktibong bulkan sa Pilipinas pagkatapos ng Mayon, Taal at Canlaon. Ang Bulusan ay isang stratovolcano o composite cone at ito ay sumasakop sa hilagang silangan na hangganan ng Eocene caldera na nabuo mga 40,000 taon nang nakalilipas. Ito ay may taas na 1,565 metro mula sa antas ng dagat at may panghabang diameter na 15 kilometro. 3. Mount Canlaon. Ang Bulkang Canlaon na matatagpuan sa isla ng Negros ay isang aktibong stratovolcano. Ito ay isa sa pinakamadalas na pumuputok ng mga bulkan sa bansa at nagkaroon ng ilang pagputok sa mga nakaraang dekada. Sa nakaraan, ipinakita ng Bulkang Canlaon ang mga pagsabog na maaaring malakas o malumanay. Ang mga malalakas na pagsabog ay nagreresulta sa pagkalipad ng mga abo, bato at gas sa hangin na maaaring magdulot ng panganib tulad ng pyroclastic flows, ashfall at mga bato mula sa bulkan. Ang malumanay na pagsabog naman ay nagreresulta sa banayad na pagdaloy ng lava mula sa mga bunganga ng bulkan. 2. Taal Volcano. Ang Taal Volcano na matatagpuan sa isla ng Luzon ay kilala sa kanyang magandang tanawin at madalas na pag-aalboroto. Ito ay tinuturing na isa sa pinakapeligrosong bulkan sa bansa. Ang Taal ay matatagpuan sa loob ng isang kaldera na isang malaking krateryang nabuo mula sa isang nakaraang pagsabog. Dahil sa kanyang kasaysayan ng madalas na pag-aalboroto at sa kalapitan nito sa mga densely populated na lugar, ito ay tinakda bilang permanent danger zone. Ang pagsabog ng Taal ay nagsimula noong ika-16 na siglo. Karaniwang naglalabas ito ng abo, steam at mga volkanikong gas. Ang pinakabagong malaking pag-aalboroto ay naganap noong Enero 2020. Nag-umpisa ito sa pamamagitan ng steam-driven eruptions at lumala hanggang sa phreatomagnetic eruptions na nakakaapekto sa mga kalapit na probinsya na umabot pa hanggang sa kabisera ng Manila. 1. Mayon Volcano. Ang Bulkang Mayon na matatagpuan sa lalawigan ng Albay sa Luzon na may taas na 2,463 metro ay ang pinakatanyag at aktibong bulkan sa bansa. Ito ay sumabog na ng 52 na beses sa nakarang 500 na taon. Ang Bulkang Mayon ay kilala sa kanyang magandang anyo, may katangi-tanging hugis kono o perfect cone. Dahil dito ay isa itong tanyag na pasyalan ng mga lokal at mga turista. Ang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan ay naganap noong 1814 at tinatawag na dakilang pagputok. Ito ay nagdulot ng malalaking pinsala sa mga karatig na lugar at nagdulot ng libu-libong pagkamatay. Ang daloy ng lava ay abot hanggang sa malapit na lungsod ng Legazpi, mga 15 kilometro ang layo mula sa bulkan. Hanggang sa kasalukuyan, makikita pa rin ang mga bakas ng mga nakaraang pagsabog sa pamamagitan ng matigas na lava at volcanic debris.